Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to my channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hermit. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakikita ko yung iyong iniisip na naaalala mo yung mga nangyari sa buhay mo, may mga memories na masaya, meron ding malungkot, and hindi mo makalimutan yun, hindi mo mabitawan yun kasi mahalaga yun sa'yo. Andun pa rin yung puso mo, and kapag naaalala mo yun, iyon yung kinukuhanan mo ng lakas, ng inspirasyon para magpatuloy at gawin kung ano yung mga pangarap mo na matupad mo yun. Ang mensahe ng card mo, meron kang hindi makalimutan na sitwasyon or tao sa buhay mo na you feel connected pa rin doon. Some of you, gusto mong makapag-ipon, makapag-save, may secure yung financial, yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay, at ng iyong sarili. Nag-grow yung iyong income at the same time, ngayon mo nare-realize kung ano yung mga na-achieve mo, yung nakukuha mo. Some of you may fertility na involved or nandun yung nagkakaroon ka ng realization dun sa mga nangyayari at nag-grow ka din at the same time dahil marami kang natutunan sa buhay na pinagdaanan mo sa nakaraan. And iyon yung nagpatibay sa'yo at the same time nagpupush sa'yo na gawin lahat ng makakaya mo para magtagumpay sa buhay. Meron kang gustong gawin, puntahan. Some of you, andun yung healing na parating. You're removing some people in your life and nakikita ko na merong clarity or communication na darating dito. Andun yung responsibilidad na pinupunuan mo palagi. Ginagawa mo yung makakaya mo. Some of you, you feel burnout, pagod, pero hindi humihinto. Ginagawa pa rin yung makakaya para mapunuan yung mga dumarating or yung sitwasyon or responsibilidad. Gagawin mo yung makakaya mo sa every situation na nangyayari or dumarating sa buhay mo. And andun yung kahit ano yung iba to or ibigay sa'yo, kaya mong gawin na baguhin at panindigan. You're thinking about kailan babalik yung mga pinaghirapan mo, yung mga ginawa mo, yung nagbigay ka ng effort, ginawa mo lahat ng makakaya mo to provide or ibigay yung makakaya mo dun sa sitwasyon, sa relasyon, or sa tao. Pero hinihintay mo kailan
Kailan kaya maibibigay sa akin yung mga ginawa ko? Kailan kaya babalik yung mga pinaghirapan ko? You're thinking about to move on. And gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari. At isipin na lang kung ano yung meron sa ngayon. Harapin kung ano yung meron sa buhay mo. Clarify natin ang Four of Pentacles, the Chariot, and King of Pentacles. Itong taon na to marami siyang natutunan sa mga nangyari. And to the point na gusto niya pang ayusin either yung relationship, yung situation, or yung sarili niya. And hindi niya makalimutan yung nangyari. Or hindi ka pa rin niya makalimutan. Marami siyang natutunan sa'yo. Some of you, itong tao na to, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung pwede niyang magawa na paraan dun sa situation. Kasi gusto niya pang ayusin. Or pwedeng ikaw to na andun yung marami kang natutunan. Marami kang na-experience. At alam mo sa sarili mo na kailangan na pagdating ng araw, may mangyari sa buhay mo, makapag-ipon ka, makuha mo yung gusto mo, yung mga pangarap mo. Clarify natin ang Six of Swords. King of Cups and Three of Pentacles. Andun yung pagmamahal nitong tao na to. And meron siyang binibuild meron siyang inaayos. Either inaayos niya yung sarili niya or hinihintay niyang mag-heal yung situation or yung puso niya. Clarify natin ang Ten of Wands, the Lovers, and Ace of Pentacles. May blessing na parating. Some of you may minamanifest ka dito na matanggap or may matatanggap na regalo. Andun yung pagmamahal sa sarili o pagmamahal sa isang tao. Pagmamahala ng dalawang tao. Nakikita ko na ginagawa yung lahat para sa isa't isa. And pinupunuan lahat ng makakaya para maipakita yung pagmamahal sa sarili or sa mga taong mahal mo. Clarify natin ang Seven of Pentacles. Nine of Pentacles and Ace of Cups. May bago dito na darating. Either ikaw yung magbibigay ng pagmamahal para sa sarili mo o sa taong mahal mo, or may darating na pag-ibig para sa'yo. And nakikita ko na andun yung very fruitful masaya Masaya yung mga nangyayari, yung dumarating. Nag-grow. Andun din yung nagbigay ka din ng effort. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Ten of Swords, and Strength. Yung mga na-experience mo na niloko ka, sinaktan ka, yun yung nagbigay sa'yo ng pagiging matatag. Yung lalaban kahit anong mangyari. Hindi ka papayag na basta-basta ka na lang susuko. Naging matapang ka, naging palaban ka. And natuto ka rin na tumayo sa sarili mong paa at masaya ka kung ano yung meron ka. Clarify natin ang Page of Swords. Ace of Cups and Four of Swords.
May darating dito na communication connected sa pag-ibig or sa puso na gusto mo munang pag-isipan, alamin sa sarili mo kung ano yung magiging sagot ng iyong puso. Clarify natin the Magician. The Moon and Five of Wands. Nagkaroon ng conflict or struggle doon sa mga nangyari sa'yo before. Pero you keep it to yourself. Mas gusto mo na ikaw lang yung makaalam, pagtrabahuan, at ikaw din naman yung makakatulong kung paano ka makakaalis doon. Kumbaga, kahit alam naman ng iba yung mga nangyayari sa buhay mo, mas okay na ikaw na lang yung makaalam. At the same time, ikaw din naman kasi yung magre-resolba ng mga problema, ng mga pinagdadaanan mo. Para sa'yo, kung malalaman pa ng iba, mas magiging magulo at komplikado. Clarify natin ang Eight of Cups. Ace of Wands and King of Cups. Itong tao na to gusto niya uli na magsimula at magiging maganda yung connection. Magkakaroon ng spark dun sa passion na yon. And unti-unting maghihil yung situation, yung mga nangyayari. At the same time, pati yung puso. Alamin natin kung anong mensahe ng yung gabay. Daydream. You will more easily hear and receive our messages if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thoughts. Just notice any feelings, visions, or ideas as if you were watching a movie. This is the set of creativity. Ang mensahe ng yung gabay na kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, pwede mong i-manifest na nandun ka sa isang pelikula na ikaw yung main character, ikaw yung gumaganap, na parang nanonood ka na ikaw mismo yung nandun sa istorya na yon. Or iyon yung palagi mong isipin para makatulong sa'yo na ma-attract mo kung ano yung mga gusto mong marating or matanggap sa buhay. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung mga pangarap mo na ma-achieve mo yun at magdasal ka lang sa Diyos Ama na ibigay sa'yo yung gusto mo at mga pangarap mo sa buhay. At itong yung reading, Libra, kung nakaresonate ka, comment down below. Thank you for watching.